Isang mainit at umaapaw na pagbati sa iyo, Mystery. Una sa lahat, nais kong iparating ang aking paghanga sa unti-unting paglago ng iyong channel. Sana'y magpatuloy ka sa pagbabahagi ng mga kwentong kilabot at misteryo. Ako nga po pala si Jose at ngayong gabi, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwentong matagal nang naging usap-usapan sa aming bayan. Isang misteryong binalot ng takot at palaisipan. Dahil sa maselang pangyayari, hindi ko na lamang babanggitin ang eksaktong lugar sa probinsya kung saan ito naganap. Ngunit isang bagay ang tiyak ko, ito ay isang kwentong hinding-hindi ko malilimutan. Bata pa lamang ako, mahilig na akong tumikim ng mga pagkaing nabibili sa tabi-tabi, lalo na yung mga tusok-tusok na paninda sa labas ng eskwelahan. May kakaibang ligaya ang dala ng simpleng fishball, kikiam at kwek-kwek na nilulubog sa masarap na sausawan. At dito nga magsisimula ang aking kwentong kababalaghan. Noong ako ay nasa ikalawang taon ng high school, naging bahagi na ng aking araw-araw ang tanawin sa labas ng eskwelahan tuwing uwian. Punong-puno ito ng mga nagtitinda. Nariyan ang nagbebenta ng bunot na sisiw at itik. Ang color game na holen pa ang gamit. Ang sorbetero na may dalang makukulay na sorbetes. At syempre, ang fishballan ni Mang Dado, ang sentro ng aking kwento. Si Mang Dado ay isang kilalang tindero sa aming paaralan. Ngunit hindi lang dahil sa kanyang masarap na fishball, kundi dahil sa malaking bukol sa kanyang kaliwang leeg. Madalas siyang gawing biro ng ilang estudyante sa loob ng classroom. At hindi mabilang ang ilang beses ko nang narinig na pangungutya sa kanya. Payag ka, pogi ka, kaso may bukol ka katulad ni Mang Dado. Sa kabila ng panlalait, hindi ko kailanman nakita si Mang Dado na nagalit o napikon. Lagi lang siyang nakangiti, tila walang naririnig. Minsan pa nga, kahit halata niyang may mga estudyanteng nandaraya, tutusok ng napakaraming fishball at kikiam pero magbabayad lang ng barya, ihahayaan niya lang ito. Siguro'y iniintindi na lang niya ang pagiging bata ng mga ito. Si Mang Dado ay halos 50 anyos na noong panahong yun. Ang kanyang maliit na fishballan ang bumubuhay sa kanila ng kanyang asawa. Matagal ko na siyang kilala mula pa nung ako'y nasa elementarya. At araw-araw siyang naroon sa parehong pwesto, patuloy sa pagtitinda. Pero sa kabila ng kanyang sipag, hindi maikakailang hirap siya sa buhay. Bukod sa kanyang bukol, may sugat din siya sa paa na tila hindi gumagaling, kaya't medyo hirap siyang maglakad. Ang kanyang asawa namang si Aling Nerida, na 10 taong mas bata sa kanya, ay malayong malayo ang ugali sa kanya. Dati siyang nagtitinda ng sampagita, ngunit nang sila'y magsama ni Mang Dado, tumigil na siya sa paghahanap buhay. Mas madalas na lang siyang nakikitang kasama ang iba't ibang lalaki. Sumasama sa inuman at ginagabi ng uwi. Hindi ko lubos maisip
kung paano natitiis ni Mang Dado ang ganitong sitwasyon. Siguro'y pagod siyang makipagtalo o baka naman sanay na siyang magtiis. Araw-araw, pareho ang takbo ng buhay ni Mang Dado. Ang pagtitinda sa kabila ng kanyang karamdaman, ang pag-uwi sa isang asawang hindi tapat, at ang tahimik niyang pagpapasensya sa lahat ng bagay. Isang hapon pagkatapos ng eskwela, nagyaya akong kumain muna sa labas bago umuwi. May tira ka pa bang baon dyan, Bernie? Oo, meron pa akong 3 piso. Bakit? Kain muna tayo sa labas bago umuwi. Tara, gusto ko rin ang palamig para habang naglalakad. Oo nga, tapos tusok tayo sa fishbowl ni Mang Dado. Sige, para makarami ako. Tapos 2 lang ang bayad ko. Ang sama mo talagang tao, Bernie. Hindi ka man lang naaawa kay Mang Dado. Ganon din naman kasi yung ginagawa ng ibang estudyante. Kaya gagayahin mo. Mali na nga, gagayahin mo pa. Hindi ka na naawa dun sa tao. Oo na po, magpapari ka ata eh. Hilig mong mangaral. Pagdating namin sa pwesto ni Mang Dado, halos puno na ito ng mga estudyante. Sige lang sila sa tusok ng fishbowl at kikiam. Sausaw dito, sausaw doon. Si Mang Dado naman ay abala sa paghalo ng niluluto niya at paminsan-minsan ay nagsasali ng bagong batch ng fishbowl sa kumukulong mantika. Habang abala kami ni Bernie sa pagkuha ng steak, biglang dumating si Aling Nerida, ang asawa ni Mang Dado. Shh! Dado, may benta ka na ba dyan? Wala pa masyado. Kakauwi pa lang ng mga estudyante. Baka naman kasi naiisahan ka na ng mga batang to. Bigla siyang lumingon sa amin at tinitigan kaming lahat ng masama bago biglang nagbulyaw. Hoy kayo! Mga kababata nyo palang magugulang na kayo? Mga hindi kayo nagbabayad? Gusto nyo bang pabalikin ko kayo sa tiyan ng nanay nyo? Hala, sige, magbayad kayo! Sa takot namin ni Bernie, kahit hindi pa kami nakakatusok ng fishbowl, nagbayad na agad kami. Ito po ang bayad, Mang Dado. 2 pisong fishbowl nga po. Sabay tusok niya sa mga lumulutang na fishbowl sa mantika. Dahil rin sa sigaw ni Aling Nerida, nagsunura na rin ng ibang estudyante sa pagbabayad. Sa isang iglap, na puno ng benta ang kaha ni Mang Dado. Agad namang iniabot ito ni Aling Nerida. Akin na muna tong kita mo ha. Bibili ako ng tanghalian. Ano bang ulam ang kakainin natin? Ha? Hindi. Sa karinderya ako kakain. Bibili na lang kita ng lutong kanin. Sige, ibili mo rin ako ng pritong isda. Anong prito? Ito lang yung nakuha ko. Gusto mo pa ng ulam? Fishbowl at kikiam na lang muna ulamin mo. Baka nga hindi pa magkasya tong pere. Napatingin ako kay Mang Dado. Nakita ko sa mukha niya na parang ayos lang sa kanya ang ganitong pagtrato. Tahimik lang siya, tila sanay na sa ganitong sitwasyon. Bigla, mula sa di kalayuan, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw. Nerida! Nandyan ka lang pala! Lumingon kami at nakita naming palapit si Torio, isa sa mga madalas na kainuman ni Aling Nerida. Halata sa kilos niya na may tama siya ng alak. O Torio, ano naman ang atin? Mukhang maaga pa, nakainom na agad kayo ng kasama mo ah. Saan ka ba nagpupunta, Habib? Sabay akbay kay Aling Nerida. Agad naman niya itong inalis, pero natatawa-tawa pa rin. Ano ka ba, Torio? Nandyan yung asawa ko. Oy, Dado!
Diyan ka pala. Baka magalit ka ha. Alam mo namang binibiro ko lang tong asawa mong Kikay. Sabay kurot sa bewang ni Aling Nerida. Alam ko naman yun, Toryo. Oh, kita mo na. Sabi ko sa'yo okay lang yan kay paring Dado. Ano, sama ka na ba sa amin, Nerida? Kay paring Julian tayo. Birthday niya ngayon. O sige ba, gusto mo ba ngayon na tayo magsimula para makarami? Akala ko ba kakain ka sa karinderya at ibibili mo ako ng kanin? Hindi mo ba narinig? Birthday yon. Kaya doon na lang ako kakain para makatipid tayo. Ikaw na lang ang bumili ng kanin. Sabay harap muli sa amin ni Aling Nerida. Hoy kayong mga bata dyan, magsibayad kayo Hindi libre ang pagkain na yan. Mystery, ramdam ko ang bigat ng sitwasyon. Parang walang halaga si Mang Dado sa paningin ng kanyang asawa. At sa kabila ng lahat, nananatili lang tahimik si Mang Dado. Walang reklamo, walang galit. Para bang ito na ang nakagisnan niyang mundo. Habang tumatalikod si Aling Nerida, halatang sasama na siya kina Mang Toryo at sa mga kainuman nito. Samantalang si Mang Toryo naman ay dumampot ng stick at tila naman may balak kumuha ng fishball. Luto na ba yan ha, Dado? Oo, luto na yan, Toryo. Pero imbes na tusukin ang mga fishball sa kawali, itinusok ni Mang Toryo ang stick sa bukol sa leeg ni Mang Dado. Hindi man iyon isang malakas na turok, sapat na para mapalundag si Mang Dado sa gulat, dahilan upang mabitawan niya ang siyansing hawak. Nagulat naman kaming lahat, habang ang ilang estudyante ay bahagyang natawa. Nakita naman ni Aling Nerida ang ginawa ni Mang Toryo sa kanyang asawa at agad itong pinalo sa balikat. Ano bang ginagawa mo? Asawa ko yan! Ngunit halata sa kanyang muka ang pagpipigil ng tawa. Ay, pasensya ka na, Dado. Akala ko kasi malaking fishball Muling nagtawanan ang ibang estudyante sa biro ni Mang Toryo. Kami naman ni Bernie ay tahimik lang, nakaramdam ng awa para kay Mang Dado. Tumusok ng napakaraming fishball si Mang Toryo na halos mapuno na ang kanyang stick. Saka nagdeklara, Sak na ang bayad. Wala pa akong trabaho. matapos yun, tumalikod na siya, tuloy ang malakas na halakhak habang paalis. Wala man lang nagawa si Mang Dado kundi panoorin silang lumayo. Dahan-dahan siyang yumuko upang pulutin ang nahulog niyang syanse. Habang pauwi kami ni Bernie, hindi namin maiwasang pag-usapan ang kalagayan ni Mang Dado. Lalo na ang pakikitungo sa kanya ng kanyang asawang si Aling Nerida. Ngunit ang talagang nagpatinding ng balahibo ko, Mystery, ay ang balita makalipas lamang ang ilang araw mula sa insidenteng iyon. Napabalitang namaga ang isang paa ni Mang Toryo. Hindi lang basta pamamaga, para itong elephantiasis, nangingitim at halos lumaylay na ang laman dahil sa sobrang laki. Sabi ng mga matatanda sa amin, pinaparusahan daw siya ng duwende o nuno sa punso dahil madalas daw itong umihi kung saan-saan, lalo na kapag nalalasing. Pero sa tingin ko, Mystery, hindi iyon dahil sa nuno. Para sa akin, karma yon sa ginawa niya kay Mang Dado. Dahil sa kahihiyan, hindi na lumalabas ng bahay pa si Mang Toryo. Mas pinili niyang magkulong, lumayo sa mata ng mga tao. Isang gabi, inutusan ako ng tatay ko na bumili ng balot. Naiinis man ako dahil maganda ang palabas sa TV. Wala akong nagawa kundi sundin ang utos nito.
Habang naglalakad ako, narinig ko agad mula sa malayo ang tawanan at kantahan ng mga lasing na nagiinuman sa harap ng isang tindahan. 3 lalaki at 1 babae ang naroroon at hindi ako maaaring magkamali. Si Aling Nerida ang nag-iisang babae sa grupo. Napansin ko rin si Mang Dado sa kabilang kalsada, abala sa paghalo ng fishball sa kanyang kawali. Ngunit hindi niya maialis ang tingin sa mga nag-iinuman, lalo na sa kanyang asawang si Aling Nerida na halatang aliw na aliw habang kinakalantari ng mga lalaki. Nang mapadaan ako sa harap ng pwesto ni Mang Dado, napansin ko agad ang lungkot sa kanyang mga mata. Mang Dado, gabi na po. Hindi pa ba kayo nauubusan? Isang salang na lang ito, iho. Pinaluto ng mga nag-iinuman sa tindahan eh. Ganun po ba? Pabili na rin po ako ng 2 pisong fishball. Iniabot ko na ang stick pero agad niya akong pinigilan. Wag ka nang kumuha dyan. Bilang na yung mga yan at bayad na rin. Ganun po ba? Sayang naman, pero sige ho. Sa sandaling iyon, may napansin akong kakaiba. Parang may isa pang bukol na tumutubo sa kabilang bahagi ng leeg ni Mang Dado. Sigurado akong wala iyon dati. O baka hindi ko lang napansin noon. Bigla namang may tumawag mula sa likuran ko. Pare, luto na ba yung pulutan namin? Oo, ayos na yan. Pwede na. Ganon ba? Kanina pa kasi nagugutom yung kasama naming babae doon. Alam kong ang tinutukoy niyang babae ay si Aling Nerida at malamang hindi niya alam na asawa ito ni Mang Dado. Pagkakuha ng lalaki sa fishbowl, agad itong tumawid pabalik sa kanilang inuman. Ako naman ay nagpatuloy sa paglalakad papunta sa tindahan ng balot, pero panaka-nakang lumilingon kay Mang Dado. Hindi ito gumagalaw, hindi siya kumikibo. Diretso lang ang kanyang tingin sa direksyon kung saan nag-iinuman ang kanyang asawa kasama ang ibang lalaki. Kinabukasan, habang pauwi na kami ni Bernie galing sa eskwelahan, nagulat na lang ang halos lahat ng estudyante paglabas ng gate. Sa unang pagkakataon, wala sa kanyang pwesto si Mang Dado. Misteri, mula elementary hanggang high school, hindi siya kailanman pumalya sa pagtitinda, lalo na kung may pasok. Kaya naman ganoon na lang ang pagtataka naming lahat. Napagkasunduan na lang namin ni Bernie na umuwi. At habang naglalakad, nasalubong namin ang 3 lalaki at agad kong namukaan ng isa sa kanila. Siya ang bumili ng fishball nung gabi na huli kong makita si Mang Dado. Narinig ko pang nag-uusap sila habang papalayo. Nasaan na kaya yung babaeng table natin kagabi? Oo nga. Sayang, mukhang may iskura na dapat yun. Ang sabi niya, lagi lang daw siya dito sa labas ng eskwelahan kasi nagtitinda sila ng asawa niya. Iba rin yung babaeng yun na may asawa na. Lumalandi pa. Ang masama, 3 pa tayo. Napatingin ako sa kanila at hindi ko maiwasang lingunin sila habang naglalakad. Hoy, nakatitig ka na dyan ah. Kilala mo ba yung mga yun? Hindi. Parang nakita ko lang sila kung saan. Hayaan mo na, tara na. Pagka-uwi ko sa bahay, bigla akong napalingon nang marinig ko ang malalakas na sigaw mula sa likod bahay. Agad akong nagmamadaling pumunta at nakita kong inaawat ni tatay ang mga panabong niyang manok na nagsasabong sa kulungan. Sa kasagsagan ng gulo, isang tandang ang biglang pumuga at lumipad palabas ng aming bakuran.
Hoy! Habulin mo yung manok! Yan ang pinakamamahal ko sa lahat! Kahit naka-uniforme pa ako, wala akong nagawa kundi habulin ang manok. Tumakbo ako papunta sa matataas na damo at napadpad sa isang talahiban sa may dulo ng aming lugar. Habang naglalakad, napansin kong napapalayo na pala ako sa paghahanap hanggang sa makita ko ang isang lumang kubo na tila bahay ng kambing. Mula sa loob, may naririnig akong parang may nagkakalkal ng mga damo. Naisip ko na baka nandoon ang manok ni tatay. Dahan-dahan akong lumapit. Napansin ko ang isang sirang dingding, sapat na para makasilip ako nang hindi mabulabog ang manok. Ngunit bago ko pa mailapit ang mukha ko, isang nakakatakot na muka ang biglang lumitaw mula sa loob ng kubo. Mabilis itong sumigaw sa mismong harapan ko, dahilan para mapaupo ako sa sobrang gulat. Para akong natulala sa kaba, pero agad akong napasigaw at napakaripas ng takbo pabalik sa bahay. Pagkarating ko, gusto ko na sanang sabihin kay tatay ang nakita ko, pero nauna na siyang magalit. Ang tagal mo namang bumalik. Saan ka ba nagpunta? Nahuli na yung manok. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko, kaya nanatili na lang akong tahimik. Kinagabihan, inutusan na naman ako ni tatay na bumili ng balot. Habang naglalakad ako, nadaan ulit ako sa tindahan kung saan nag-iinuman kagabi ang tatlong lalaki at si Aling Nerida. Pero sa pagkakataong iyon, wala sila roon. Maliban lang sa isang pamilyar na figura sa kabilang kalsada. Si Mang Dado. Tulad ng dati, katabi niya ang kanyang fishball cart. Nilapitan ko siya, balak sanang bumili. May tinda pa ba kayo, Mang Dado? Napansin ko namang bahagya siyang nagulat nang pinansin ko siya. Wala. Naubos na. Naubos na? Pero hindi naman siya nagpwesto sa eskwelahan kanina. Hindi kaya may iba na siyang pinagtitindahan? Isang bagay pa ang hindi ko maintindihan, Mystery. Kung ubos na ang paninda niya, bakit bukas pa ang kalan at mainit pa ang mantika? Hindi ko po kayo nakita ni Aling Nerida sa pwesto nyo kanina. Tumingin lang ako kung maganda ang pwesto sa palengke. Ganun po ba? May inaantay po ba kayo ngayon? Wala naman. Akala ko kasi pupunta yung suki kong tatlong lalaki. Suki? Akala ko po ba wala na kayong tinda? Bakit hinihintay nyo pa sila? Yun ba? May utang pa kasi sila kagabi. Sisingilin ko lang sana. Mystery, nakadagdag lang yun sa mga tanong sa isip ko. Sa loob ng maraming taon niyang pagtitinda, hindi siya kailanman naghabol sa mga estudyanteng sumusobra sa kinakain. Pero ngayon, bigla na lang siyang maniningil? Yung tatlong lalaki po ba kagabi? Nakita ko po sila kaninang umaga sa school. Parang hinahanap nga ata nila si Aling Nerida. Ganun ba? Sa umaga pala sila dumadaan. Siya, maiwan na kita dyan. Agad niyang pinatay ang kalan at nagmamadaling umalis. Iniwan akong mag-isa sa madilim na lansangan. Kinabukasan matapos ang klase, magkasabay kaming lumabas ni Bernie sa gate ng eskwelahan. Agad naming napansin ang kumpulan ng mga estudyante at ang tatlong lalaking hinahanap ni Mang Dado. Masaya silang nagtutusok ng fishball at kikiam, tawa ng tawa, tila walang pakialam sa mundo. Tara Bernie, kain tayo. Game! Habang inaabot namin ang mga steak, napansin kong malalaki ang hiwa ng kikiam.
Iba ang korte at iba rin ang kulay. Pero dahil sa laki at mura ng benta nito, ito ang inuuna ng 3 lalaki at ilang estudyante. Habang naghihintay kami ni Bernie na makakuha, biglang napangiwi sa sakit ang 3 lalaki. Sinundan sila ng ilan pang estudyante. Isa-isa silang napayakap sa tiyan nila, napangiwi at biglang bumagsak sa kalsada. Bernie, anong nangyayari? Hindi pa man namin na isasawsaw ang pagkain namin sa matamis na sawsawan. Kitang-kita na namin kung paano nagkikikisay sa lupa ang mga biktima. At mula sa kanilang mga bibig, lumabas ang maiitim at mabahong likido. Nagkagulo ang buong eskwelahan. Nagsigawan ang mga estudyante at magulang. Napalayo kami ni Bernie habang ang iba naman ay nagsitakbo sa takot. Ilang sandali lang, dumating ang mga tanod at rescue team. Isa-isang binuhat ang mga biktima. Mas madami ang likidong lumabas mula sa 3 lalaki. Misteri, napakabahong amoy nito. Kaya halos lahat ng nakapaligid ay napatakip ng ilong. Nang lingunin ko si Mang Dado, wala na siya sa kanyang pwesto. Naiwan lang ang kanyang kariton. Lumabas ang resulta mula sa ospital. Ayon sa doktor, food poisoning ang dahilan ng kanilang kondisyon. Pero sa paniniwala ng matanda, nayanggaw ang mga biktima. Hindi raw ito basta panis na pagkain. Sinadya raw ito. Kaya kasama ang mga pulis at barangay tanod, hinanap nila ang bahay ni Mang Dado. Kailangan daw niyang managot. Sinamahan din sila ng galit na mga magulang. Hanggang sa natagpuan nila ang isang lumang kubo. Ang parehong kubo kung saan ko nakita ang nakakatakot na muka. Doon nila nadiskubre ang isang mas nakakasuklam na tanawin. Si Aling Nerida, patay na. Mahigpit ang kadena sa kanyang bewang. At ang pinaka nakakasindak, wala na siyang dila. Doon ko lang napagtanto, Misteri, na si Aling Nerida pala ang nakita kong nakakatakot na mukha noon. Hindi lang pala siya makapagsalita noon dahil sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga braso at binti ay may malalalim na hiwa, tila tinanggalan ng laman, parang kinatay na hayop. At ang pinaka nakakakilabot roon, natuklasan ng mga pulis na ang huling ginamit na karne sa kikiam at fishbowl ni Mang Dado ay mula sa katawan ni Aling Nerida. Kaya pala ganun na lang kakaiba ang itsura nito nang huli kaming muntik nang bumili at kumain sa kanya. Galit ang bumalot sa buong bayan. Lalong nagngit-ngit ang mga magulang nang malaman ang ginawa ni Mang Dado. Base sa autopsy, namatay si Aling Nerida dahil sa matinding pagkawala ng dugo. Doon ko lang naisip, hindi niya balak idamay ang mga estudyante. Ang tunay niyang pakay ay ang 3 lalaking may pagnanasa sa kanyang asawa. Simula noon, hindi na namin nakita pang muli si Mang Dado. At dahil sa unti-unting pag-unlad ng aming bayan, ang pangyayaring ito ay sadyang ibinaon na lamang sa limot.
Hanggang dito na lamang po, Misteri. Maraming salamat kung sakaling mabasa ninyo ang aking kwento. At sana po nakapagdala ito ng takot at aral sa inyong mga tagapakinig. Maraming salamat at God bless po sa Misteryo sa Dilim.